po sa inyo lahat. Welcome back po sa ating Mountain Channel. Andito po si Chairman Strauss Tugnao. Sir, kamusta po kayo, sir? Okay naman kami, at least nakakahinga pa rin ng libre, di ba? Ayun, So, isang malaking bagay. Malaking bagay po yan. Ito, kasama namin yung mga teenager namin. So sila po lahat ay kabarangay niya, sir? Puro mga senior citizen yan. Hinahanap nga ng mga magulang nila. Strict by strict? District 5. Ayun. Sir, bakit po kayo narito ngayon? Una, nakisuyo din sila sa suporta. Ano yung suporta? Yun ang tanong, di ba? Kasi Yes, sir. Ano pong yung suporta na para maintindihan din natin na yung kung sakali man na kailangan may maipaliwanag sila regarding doon sa PhilHealth, di ba? Opo. Sila kasi nakapaglag na sila. Opo. At least na seminar sila kung ano yung gagawin nila. Malaking tulong yun sa katulad nila. Kung paano i-claim yung mga benepisyo ng gobyerno. Which is hindi na nga namin may paliwanag sa barangayan. Kulang na kami. So ngayon, kung magkakaroon pa rin ng tinatawag na hindi namin may paliwanag at hindi namin papahintulutan yung mga ganyang pagkakataon, ano pa mangyayari sa mga senior namin, di ba? Opo. Ano mangyayari? Wala silang alam, wala kami alam din sa ganyan about sa PhilHealth, di ba? So, siyempre kami sa barangayan, kung saan sila makikinabang at, di ba, yung makakaroon ng benepisyo, ayaw at sa gusto namin, kailangan gawin namin. Opo, alang-alang po sa ating mga minamahal na senior citizen, di ba? Oo, siyempre, kung hindi din dahil sa kanila, wala kami sa posisyon eh. Wala kaming mga barangay chairman, wala din yung mga ibang politiko na yan. So yun nga, kaya lang siyempre nagkakaroon ng tinatawag na yung tamang hinala. Opo. Yan yun, doon tayo nagkakaproblema eh. So yun ang naging main issue. Yes, yung tamang hinala. Kasi halimbawa, ikaw makakalaban kita, tumutulong ka ngayon, nakapwesto ko. Opo. O siyempre, wala akong sasabihin na magaling ka. Opo. Point sa yun eh. So Opo. magiging mangyayari, siyempre, bakit bakit nakikialam yan? Totoo naman eh. Kaso nga lang, yung salita kasing pakikialam, kung makakatulong naman at hindi naman makakaparwisyon at wala naman sinasabi doon hindi siya pwedeng tumulong, di ba? Opo. Ibig sabihin, pag may mga senior citizen, hindi namin pwedeng i-assist, lalo kami as elected. Opo. Hindi na nga namin magampanan yung dapat nagampanan pagdating sa ganyan eh. Tapos may mga tumutulong na ibang tao na concerned. So binibigyan nila ng kulay yung mga serbisyo ng mga... Hindi kulay, binibigyan nilang masamang motibo. Opo. Kasi yung masamang motibo na hayaan mo sila kung sino gustong tumulong. Organization man. Opo, tsaka ano yan eh, para sa kabutihan ng senior citizen yan, sir eh. Kasi ang gusto makikinabang sila, sino ba naman yung gustong pumunta dito? Dapat Opo. nga hindi sila pumupunta rito eh. Opo. Dapat nga nasa bahay lang sila, nasa barangay lang sila, lalo kami, di ba? So Opo. siyempre hindi ko din naman sila pwede pabayaan dito, pupunta sila rito para support at maintindihan din naman na iba, di ba? Opo. Sino pang magtutulungan sila, kanya-kanya mahirap eh. Opo. So yan sir, yung binabanggit nyo lang po ba yung sa PhilHealth o kasama na po dyan yung sa may National Commission for Senior Citizen? Kasama na lahat yan, as long na makikinabang yung mga as long na makikinabang yung mga senior citizen natin. Hindi lang naman, tayo naman, ang barangay naman, siyempre, sasabihin ko nga sa inyo, hindi naman mabubuo ang national kung hindi dahil sa barangay. Opo, tama po Tama yun. Opo. Parang pera lang yan, hindi mabubuo ang piso. Pag walang, sentimo. Opo. Tama, Bending? Very good. Diba? So, ganun kasimple yun. So, ano gagawin natin pag ibig sabihin, makikinabang tayo, hindi tayo sasama? Paano mabubuo yung isang, di ba, isang organization, isang samahan? So, yun yun. Kailangan basta benepisyo ng mga tao, lalo sa senior, dapat sama-sama. Opo, lalo na para naman sa lahat yan, tsaka sa susunod na henerasyon. Saka yan din naman ang gusto ng ni Presidente Bongbong na gusto niya yung mga senior citizen malagaan. Ewan ko lang kasi nakakalimutan lang yung salitang alagaan pag may mga masamang motibo. May mas tamang hinala. Alam mo, sa totoo lang, yung naghihinala, minsan, yung addict tumitira muna ng 500 bago maghinala mahirap yun, hindi ka naman addict tapos naghihinala ka, masama yun Mas matindi pa sa addict sir, ano? Oo, ang pinakamaganda niya, tumulong ka na lang ng tumulong. Opo. Lalo na kung ikaw elected ka ng gobyerno, sa gobyerno, di ba, ng tao. Isipin mo kung hindi dahil sa mga tao na yan, wala ka sa posisyon. Opo, tama po Parang yun. magulang yan. Hindi rin magiging magulang yung mga magulang natin, kundi dahil sa mga lolo't lolo natin, di ba? Opo.
Yung Wala. tamang utang na loob, di ba? Oo, kasi dalawang klase yan. Speaking of putang na loob, dalawang klase yan. Kasi isa naman putang na loob. Diba? Kahit na mali, tira ka pa rin ng tira. Oo. So, baliwala lang yung kahit mali. Oo, kaya ngayon, Tira-tira, sige. Tira, di ba? Yung bang, kasi katulad yan, ang ano bang sakit? Ano bang talagang sakit niya? Kasi ang sakit niyan, alam mo, katulad sa amin, public elected officials kami. Ayaw namin pasamahin niya. Kasi bakit? Hindi ko gusto yung mga nag-organizer niyan eh. Kaaway ko yung organizer na yan. Hindi ko type yan, di ba? Makakalaban ko yan. So anong i-advise ko sa mga residente ko? Huwag kayong pumunta, huwag kayong sumuporta, tama? Oh, kasi nga bakit? Iba kasi yung hidden agenda ko eh. May Opo. personal akong galit sa kanya eh. Bakit anong personal na galit? Baka sa susunod ko makakalaban, pwede hindi. Pwede, di ba? Di ba pwede? Oh, so ngayon pa lang, hindi na kita pa susuportahan. Opo. Kasi pag nabigyan ko ng break siya, di mas magaling siya sa akin. Opo. Masasapawan mo siya, mas sir, eh. popular kaysa sa akin. Opo. Di parang sinaksak ko sarili ko. Kaya nga. Pero kung maganda yung ano mo, maganda yung layunin mo sa buhay. Sige, hayaan niyo yan kasi kung makikinabang kayo diyan, sige, puntahan niyo yan. Opo. Kasi makikinabang kayo diyan. Di ba? Tama. Ganun dapat ang takbo. Kasi nga, kaya minsan nahihirapan din yung ibang kasamahan natin, lalo sa ibang elected. Pag nakalak na, Opo. na isang damo na yung barangay mo, diba, na isang damo sa 300, tsaka sa NMAX, Opo. nakasakay ka sa NMAX, o hindi ka pwede lumigo, dire-diretso. Diretso. Tama. Kasi nga, hindi naman din alam ng mga tao na pwede silang isanda. Yan nga po eh, no? Oo. Dapat wag nila ihalin Oo, tulad sa isang ang bagay. pagkakaintindi kasi ng tao ngayon, ang sanla sa tambunting lang, saka sa pound chef ng mga Cebuana. Pero ang sanla kasi, meron din sa politika. Meron din sa politikang sanlaan. Parang sir, na collateral Oo, no? lalo na pag ang leader mo, lalo sa barangay, pag ang leader mo, kamag-anak ni Rod Navarro, lahat bida, Jollibee, di ba? Ang Opo. hangin, ang lakas. Ako bahala dyan sa barangay ko. Kayang-kaya ko hawakan yan. O, pala, hahawakan, puro pera pala palalabasin. Talagang mahawakan yung tao. Sir, mensahe na lang po para sa mga tamang hinala. Hindi, mamaya pa tayo. Mensahe para sa mga taong may tamang hinala na, Hindi, di ba? alam nyo, unang-una, hindi natin alam yung bukas na darating. Opo, tama. Yung mga senior citizen na yan, dyan tayo nagmula. Opo. Hindi tayo magiging binatad dalaga at hindi tayo maisisilap sa mundo kung hindi dahil sa kanila. So, dapat may respeto tayo sa kanila. Yung mga benepisyo na hindi naman natin na ibibigay personally, kung may bibigay naman ng gobyerno, i-guide lang natin sila. So, ang question, kung may mag-guide na iba at magsasailos tayo, maghihinala tayo, sana wag. Opo. Sana wag. Hindi tayo, ang affected din, hindi naman tayo eh. Kawawa dyan yung mga senior citizen. Affected din yung mga pamilya ng senior citizen. Opo. Tsaka sa susunod na Oo, henerasyon kasi nun, di ba? yung mga benepisyo nila, instead na makaka-discount yung mga anak at apo nila na nagbibigay ng maintenance o anumang gastusin sa kanila at makakapag-claim sila ng libre sa gobyerno at may pondo naman ng national government. Di ba? Hindi na nga kaya gawan ng mga local natin, hindi kaya gawan ng barangay. Tapos binibigyan ng national, tapos ipagkakait mo pa. Di ba? So ano mangyayari? Kawawa. Binibigyan po ng masamang Oo, kahulugan, di ba? kawawa. Ako sa totoo lang, hindi naman tayo matagal din sa mundo, di ba? Darating ang oras, mawawala tayo. Kailan pa tayo tutulong pag wala na sila? Opo. Kailan? Pag wala na itong mga to, sino ba gusto mauna sa inyo? Wala pa siya. So, wala. Wala pa. Ayaw nila. Oo, wala muna. Gusto nila maabot ng 200 years, pero pag nag-200 Pabayaan years, yung- kayo na lang ha, wala na kayong kasama dito. Pabayaan silang mabuhay silang gusto nila, sir, di ba? Hindi, mahahaba naman buhay yan. Opo, mahaba. Yung iba niyan, 88 years old, saka lang magkakaroon ng sakit. Opo. Pag tinanong, anong sakit? Di ba? STD. Antindi, Joke lang. Joke lang yun. As long na binibigyan. Alam mo, ang buhay naman, ang buhay naman ng matatanda, miski kami mga 38 years old. Oo. So, ang buhay naman yan, ang ma-handle niyan tayo din ang pinagkakatiwalaan. So, dapat tayo nagmamaniubra niyan. Pero kung sasamantalahin natin yung katawan natin, kahit anong yaman natin, may hangganan din gagawin. Opo. Sige, sir, mensahe po sa mga kabarangay natin na senior citizen. Doon sa mga ito, andito na naman yung mga kabarangay ito. Actually, may mga naiwan pa kami doon. Gusto rin kasi, pinaliwanag ko din naman sa kanila na susuportahan nyo yung mga nasa tama. Opo. Ayoko din sila nang pababalik-balikin dahil bibigyan ka lang ng 200. Kawawa din naman yung mga 200, 500, hingi ng gamot. So ito kasi laki ng pondo ng PhilHealth. Opo, Ang grabe, laki, no? hindi nagagamit. National din yan, di ba? Oo, hindi nagagamit. Kaya nga may nag-guide, tapos yung nag-guide, bigla mo pang sisilipin. Opo. Parang hindi naman maganda. Kawawa.
Kaya ako naman wala akong ayoko ng pag-usapan yung politika. Pero ang inaano ko lang, siyempre, may mga senior sa amin Gusto ko malaman din nila yung tamang benepisyo at pag-claim. So yun lang, maraming salamat sa inyo. Thank you. Ayan, thank you sir. Ayan si Chairman Oo, Astros salamat. Tuglaw. Thank you so much po sir. Mabuhay po kayo.